Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito. Kung saan ang sabi po rito ay US debt to reach $57 trillion at current rate. Kaya ayan, umaabot na raw po aabot na raw po sa $57 trillion ang utang ng bansang US. Ang laki po niyan. At ayun, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, bakit nga ba natin pinag-uusapan ang malaking utang ng bansang US? Yan, na posibleng umabot ng 57 trillion. Gayong ang focus naman po natin dito sa aking channel na ito ay tungkol sa mga cryptocurrencies. At ayan, ito po ay kinontent ko po ang tungkol sa utang ng lumulubong utang ng bansang US kasi syempre nakakaapekto na rin po ito sa presyo ng mga cryptocurrencies. Yan, yung paglaki po ng utang ng bansang US ay maganda po itong impact, maganda po itong isa po itong positive na metric para sa mga cryptocurrencies. Yan, kung lumalaki po yung kanilang utang ay syempre parang nanghihina na rin po yung kanilang economy. Dahil dyan ay marami pong mga natatakot na mga tao sa bansang US or mga particular po yung mga investor nila. Kaya syempre naghahanap sila ng mas magandang storage of value. Kaya yan, syempre hindi po hawak ng bansang US ang mga cryptocurrencies. Ayan, or si Bitcoin. Kaya yung mga tao ay syempre magsisilipatan sila, mag-i-invest po sila sa mga cryptocurrencies. Kaya yan po yung nagiging impact dito. Kapag nanghihina po ang US dollar, ay nagsisilipatan po yung mga tao sa mga cryptocurrencies. Kaya tumataas po ang value ng mga crypto. Kaya yan po ang dahilan kung bakit po natin tinututukan na rin yung itong utang or paglago ng ekonomiya ng bansang US, particular po yung kanilang pera na US dollar. Yan, US debt on path to reach $57 trillion. As of today, the US debt has crossed the $34.4 trillion mark and the unwanted growth is alarming. Kaya yan, ngayon po sa kasalukuyan ay umaabot na po yung utang ng bansang US sa $34.4 trillion. Yan, at pataas pa ito ng pataas kasi yan, nakakaalarma raw yung paglobo ng utang ng bansang US kasi napakabilis. Data shows that the federal government is adding an extra 1 trillion every 90 to 100 days. Ayan, ayon daw po sa datos na inilabas ng federal government ay nadadagdagan yung kanilang utang ng $1 trillion sa kada lumilipas na 90 to 100 days. Ang tindi po niyan. Going to the same pace, the US debt can reach $57 trillion by the end of the decade in 2030. Kaya kapag hindi po nagbago ito na sa kada 90 to 100 days ay nadadagdagan ng 1 trillion yung kanilang utang, ay sa pagsapit po ng taong 2030 ay magkakaroon na po sila ng total na utang na $57 trillion. Kaya ang laki na po niyan. Mababaon na talaga sa utang ang bansang US. That's an uptick of 70% from today and year-on-year growth of 11.6% if the debt is not brought under control. Kaya yan, kung hindi po sila makakagawa ng paraan yan para mapigilan ang paglaki ng utang ng bansang US ay ayan, makakaranas po sila ng matinding paglago or paglubo ng kanilang utang. The year-on-year growth could lead to a financial crisis similar to the 2008 stock market crash. On one hand, the US debt is growing at an alarming pace and on the other hand, inflation is skyrocketing. Kaya ayan po. Kung magpapatuloy po yung ganitong paglobo ng utang ng bansang US ay mauuwi po ito sa isang financial crisis na katulad po ng naranasan nila. Yan, naranasan ng bansang US noong 2008 kung saan nagkaroon ng stock market crash. At maliban po rito, yan ay mabilis na rin na tumataas yung kanilang inflation. Kaya yan po, dahil sa mga bagay na yan ay syempre
Yan, para maprotektahan po yung mga pera, yung mga funds ng mga tao, ay naghahanap po sila ng magandang alternative storage or of value. At ayan nga, kung nakikilala nyo po si Ginoong Robert Kiyosaki, ay rini-recommend po niya na ang magandang storage of value sa ngayon, panlaban po sa tumataas or lumulobong utang ng bansang US at tumataas na inflation rate ng bansang US, ay ayon po sa kanya ay si Bitcoin. Yan, sa pamamagitan daw po sa pag-i-invest ng Bitcoin. Ayan, rine-recommend na rin po niya ang gold at saka silver. Kaya ayan, kawawa naman po ang bansang US kung hindi po sila nakagawa ng paraan, ay talagang sila po ay talagang mababaon sa utang. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.